ang tingin ng mga komersyal sa mga maliit na mga isda sa pharmacy ay kontrabida at kasalungat. Hindi po dapat gano'n. Tayo po ay dapat talagang mag-usap, mag-unawaan. Alam niyo kung bakit? Yung aming, kagaya po ni sabi ni Yosek na ang tagal na po na mayagpag ang komersyal sa municipal water. At ayon din po, science-based din po, na kapag hinuli mo yung maliliit na isda na ganito kalaki, yan ang pagsisimulan ng pag-overfish. Hindi na po siya makakalaki, hindi na siya makakapanganak at makakapag-produce ng panibagong pang isda. So, kagaya sabi rin po ni Joseph, dito nakatigil yung mga liit na isda na yan sa municipal water. Yan po dapat nating pangalagaan. Kasama sana po namin kayo sa pangangalaga ang komersyal at kaming mga maliliit. Hindi po sinasabi na kami ay puro tama. Marami rin po sa amin nag-iiligal. So kaya yung dapat, yung hindi nakikita ng kasamahan namin maliliit na nag-iligal, dapat makita nyo rin, mapunan nyo rin. So pag-usap nga po, pero dapat talaga po science-based. Maproteksyonan po natin yung municipal water. Hindi lang po maliit na mga isda ang makikinabang dito. Kapag lumaki ito, lalabas ito ng 10.1, mas marami ang mahuhuli ninyo. Yung katumbas ng isang banyerang ganito kalaking isda, pag lumaki yan ng 4, 5, 1 kilo, 10 banyera ang mahuhuli nyo. Ibig sabihin, maraming mahuhuli yung maliliit na mga isda, maraming mahuhuli yung mga malaki, umura yung ating isda sa merkado, lahat po magiging masaya, lahat magtulungan. I-improve po ang pangisdaan natin. So yun lang po. Maraming salamat. Okay. Sabi ng Director, kailangan mahuli natin upang madala sa merkado at bumaba ang halaga ng isda. Na ang nangyayari nga, napakamahal. Why? Kaya sinasabi kanina, nakakita sila ng galunggong at taloy. Huli po yan sa Kalintaan. Sa pangatlong bayan dito sa barangay ng Concepcion para malaman nyo na alam namin kung saan dumarating ang isda. Kung yan po, Director, nakita, iduli mo ng ganito yan. Sa loob ng 3 araw po, ganito ng kalakihan. Mabilis po ang paglaki ng mga migratory species. Lakoy lang po ng lakoy yan. Naroon na ba sila sa Kalintaan? May posibilidad po na bukas hanggang makalawa, nandito na sila sa loob ng San Jose. Na tama po yung sinasabi nyo na dapat mag-usap ang pharmacy at ang mga commercial fishing vessel. Sagutin ko lang po yung ano ni Sir, na dapat tingnan ng lambat. Tina-challenge kita, Sir. Pagkatapos dito, dadalhin kita sa Kabinawit. Hindi, papakita ko sa iyo. Hindi, pakita mo lang muna. Hindi, akin lang. Para makita nyo yung size, Sir, ng lambat na ginagamit namin. Na hindi yung kita inutusan. Sige po, sir. Okay. Start ko na lang po siguro, sir. Ang mga baby plastic po, higit na maliliit at mata na kanilang mga lambat. Pero nasa loob sila ng municipal. Ang amin po, malalaki. Alam po yan ang ating provincial fishery officer. Ang akin po sa sinasabi, nag-iinila ako, hindi ako nag-uutos sa inyo. Bilang perimeter na, clarification na. From shoreline to pag-usap niyo ng Impansya at Radio, ilang perimeter? Eh mamayang gabi nga, may makikita ka sa tapat ng palengke. Mga 2.5 kilometers lang yan. Municipal water yan? Municipal water po yan, pero kagaya ng sinasabi nyo, Sir, na magkaroon ng pag-uusap ang mga pharmacy at ang LTU at ang mga komersyal na masama-samang mahuli. Dito po, ginagawa yan sa San Jose. Dahil sa mga nila. Okay, sige po. Yusik, ano ko lang, no? Kasi sa batas na 15. Pero sa akin mag-usap na yung marginal tapos yung commercial. Sa Jose issue, nagkasundo sila, 2.5 daw dyan na sila, basket. Right? O ano ba gawin ng PIPAR? Kaya nyo? We have primary sir. Yusik, ay ko na. Yusik, ano lang tapusin ko lang? Ang result po in pharmacy ay recipient ng gawad sa region. 2 visit na po kami. Kaya naawa kami sa mga gusto malaki ng payaw eh. Walang doon siya sa amin. Kamatang San Jose meron. Kaya sabi ko, bitiwan na namin. Hindi na kami lalahap sa gawad. Saka, at papayagan namin maglagay ang
Ayaw. At kapilo mag-usap tayo sa MMC kami. O kaya hindi namin kayo. Para hindi patas yung batas eh. O, thank you. Yun, Yusek, Director, aming pharmacy ay may proposal na piling pumasok ang small scale commercial sa 10.1 to 15 with a fee. Babayan nila 25,000 in 3 years, 10,000 every year. Kung ipapasal na sa buyan. Pwede ba? Hindi makakapasok ang BIPAR dyan pag hindi kayo nag-uusap. Ang nangyayari dyan, kalaban nyo yung BIPAR ng kabila. Yung kabila, kalaban nyo yung BIPAR. Mag-usap muna kayo. Pero mo yun, within 15 kilometers, that's a municipal water. Anong ibig ng municipal water? Bagoy na nalang yung term para hindi sa municipality yan. Di ba? And we at the national agencies, we are very much willing to support, assist, help yung nasa baba. Provided nagkakaunawaan kayo. Otherwise, makikinig kami sa non-government organization. Di ba? Mag-usap muna kayo. Otherwise, wala magagawa. Ngayon, kung gusto mo talagang sinasabi mo na trabaho ng BIPAR yan, sige. Kung ang Pilipinas, Mindoro, lahat ng BIPAR, nandito lang sa Mindoro, kaya-kaya namin yan. Kaso, ang Mindoro, isa lang sa ilang region na nandito. And we have so many regions all over the country. Okay? Kaya, pero maniwala kayo, ang extension services ng BIPAR hanggang probinsya. Talo nga namin yung agriculture hanggang region sila eh. Kaya gano'n. Tapos meron kami mga arpa doon sa municipality. Nagbibigay sa amin ng information. So, ang gusto namin mayari, mag-usap muna kayo sa level nyo. Think of that municipal water that produces the most sought after fish in the world. The most expensive tuna. Nandiyan eh. Kayo ang nag-aalaga. Gamitin nyo naman na leverage yun. Diba? Sa'yo yun eh. Gamitin mong pang-negotiate yan. Alagaan nyo. Maniwala kayo, ang yaman na natin. Lahat ng countries ngayon eh, ang gusto kainin ay isda. Meron kang malaking dagat na pwede mag-produce ng isda, hindi nagagamit, hindi na ma-maximize. Bakit? Ang nangyayari, unsustainable na siya kasi na-abuso maigi. So, i-manage natin maigi. Hanggang 60% na lang, hindi na dapat bumaba yun. Pag bumaba pa yan sa 50%, para kang talagang wala na tayong panin. So, ang direksyon natin ngayon, kausap ako, 60-40, diba? I-maintain natin yung 60% production ngayon. For the next 10 years, 60% lang ang ina-assume namin na mai-contribute ng dagat sa production at aasa sayo sa aquaculture. I-develop natin yung aquaculture in 10 years from 40% to 60%. Maniwala kayo, surplus na tayo. Ngayon, ang bonus noon ay yung ginagawa nyo nga na pagtutulungan dyan sa baba para yung 60% na production ng dagat, laging 61, laging 62, laging 63. Dumami yung tuna, dumami yung galunggong, dumami yung demersal, yung tinatawag natin high value fish. Nandiyan yung pusit, nandiyan yung lapu-lapu, yung kita, lobster, nandiyan yung blue swimming crab, ano yun? Alimasag, alimango, lahat yun eh. Pusit. Payamanin nyo lang, asikasuhin ang municipal water. Wala na kaming, gusto namin tulungan nyo sa baba para ma-increase o ma-maintain lang yung production ng 60% dyan sa municipal water. I-develop natin aquaculture, hindi kaya rin kayo na mag-diversify kayo. Habang nagdadagal kayo, nag-aquaculture din kayo. At maraming financing, may mga partnership ng private sector kayo, yung financing institution, matutulungan talaga mag-finance ng fish farming. Pwede dito ang fish cake din. So, yun lang ang maipasabi namin. Mag-usap muna kayo, please. Thank you.
Ito po, last na lang po ito at fish production, and you are helping other agencies to contain crimes that uses the sea as a medium. And these are major crimes. Drug trafficking, arms trafficking, human trafficking, smuggling, international terrorism, kidnapping, poaching, piracy, tapos sa akin, illegal ang report at related fishing. Nakikita niyo yun? Pag bawat mayor at bawat municipality ay babantayan mo yung municipal water mo, hindi ka lang nag-i-increase ng fish production, tumutulong ka pa sa national security. Food security tayo, di ba? Nag-increase yung fish mo, tumulong ka pa sa national security. Kasi, nabantayan mo yung dagat na pinapasukan ng mga illegal. Di ba? Ang kailangan lang natin, municipal mayor, the local government units, ay gagawin lang yung kanilang pangalagaan, take care of the municipal water, because they are your jurisdiction, at tutulungan kayo ng national agencies aligned with environment, maritime, and fisheries. Maniwala ka, Vice Ko, pag nangyari yan, napakalaking accomplishment ng Presidente yun. In fact, we made already a proposal or recommendation that it should become an executive order. Okay, thank you. Wait, ito na. Nagkakuha ko ng idea doon kanina doon sa sinasabi ni Yusef na, di ba, equitable, tapos mapataas yung produksyon, pero isinasaalang-alang ang ating mga malilit na mga isda. Okay, pag-aralan po natin, ito naman yung idea na, pag-aralan natin, baka pwede, na dun sa 10 to 15, specific na panahon kung kailan, specific ang nasa tamang sukat ng lambat, ang gear, nasa batas, pero buwisan natin yung commercial doon na mag-cooperate na yung part ng kanilang mahuhuli ilagak sa isang special fund na ibabalik naman natin doon sa mga maliliit natin na mga isda. Kaya isang ideya. Kasi hindi pwedeng dadakot ka si commercial, nakatingala naman, wala naman pakinabang yung mga maliit. So, isang posibilidad na yung sinasabi nating coexistence, yung ating intensyon na makapagpatas ng food production para mapababa din ang presyo. Kasi dito sa Mindoro, Director, ay ang presyo, ang isda ay ulam na ng mayaman. Dahil mas mahal ng mag-ulam ng isda, kahit ordinaryong galunggong, lumangan, mas mataas pa sa pagbili ng karne. Paano yung mga empleyado na daily wage earners? Mahal ang bigas, mahal ang gulay, diba? Mahal ang isda. So, yun po siguro ay isang posibilidad na yung hinahamon tayo ni Yusek na pangalagaan natin ang ating kalikasan, ang ating municipal fishing grounds, pangalagaan natin, maging responsable tayo pare-pareho. Pero, ang importante, huwag namang mapabayaan yung mga maliliit na matagal nang namamayaan. Okay. That's good for two. Teka muna, ito unang sagot ng isa din si Bernie at yung iba. Ang Puyo Development Center, kami po, at saka po ang WWF, ay nag-a-assist, no? Tumutulong po kami sa mga tunahan liners natin ng mga mangisda na nandito sa Occidental Mindoro. Una nagpapasalamat ako kay Yusek dahil meron ganun silang iniisip at ang pagtingin nila, pag pinotektahan natin ang municipal na pangisdaan, ay napoprotekta na po natin. Hindi lang po yung municipal na pangisda, kundi po lahat tayo na umaasa, no? Dito sa ating pangisdaan dahil yun po ang magtitiyak na magiging sustainable at meron pa tayong huhulihin sa masusunod na panahon. Ngayon, para po dun po sa ating mga taga-Basnig, no? Meron pong pinoprovide ang batas na 10.1, no? Pero yung pong experimental fishing na sinasabi ni Director, ay may tatlo pong bagay na sinasaalang-alang. Ano po yun? Una, kailangan po, alam natin na mayroong
mayroon pong hangganan, may sustainable limits ang ating pangisdaan. No? Kung ano po yung kalagayan ng dami ng ating huhulihin, yun lang po ang dapat nabibigay nating lisensya na mangingisda, no? Lalo-lalo na sa commercial. So, una, dapat may pinabagayan po na lugar, no? Kung saan natin pinapapasok ang opo, area. Ngayon, dahil ang Occidental Mindoro ay kantilado, bagay, hindi po ba, na hindi tayo lalabas sa batas. Pero, sana naman po yung ating bibigyan ng pangunahin na karapatan para mangisda sa 10.1 at paunlarin ang kanilang gamit pangisda ay yung mga kooperatiba o samahan ng mga isda. Hindi po individual na tao, kundi samahan, kung saan lahat kayo ay magiging may-ari at lahat din kayo ay makikita. Pangalawa, dapat po nasa implementasyon na tayo ng management ng pangisdaan. Meron po sinasabi si Direktor at programa ng BIPAR na Fisheries Management Area. Diyan po iseset yung harvest control rules. Sana magawa na yan sa probinsya para naman po ninatitiyak tayo na kinabukasan ay may huhulihin pa tayo. Dahil ang isda po, sa nature niya, siya po ay nauubos. Kung hindi ito i-manage, ito po ay collapse, mawawala, no? Yung mga species na kinakain natin ngayon, mahalagang species. So, kailangan meron pong intervention ng management. Ano yung ginawa ng BIFAR for the last 5 years? Nag-close season po. So, isa yun sa pamamaraan ng pag-manage ng ating pangisdahan. Kung wala po yan, hindi po tayo kailangan, kung overfish ang ating lugar, magdagdag ng mga efficient gamit sa pangisda. Kahit ano pong dami ng investment, pera, effort, ang sayangin natin, hindi po tataas ang ating ulit dahil may hangganan, dahil overfish. Kung yun po, ang bibigyan natin ng lisensya ay sobrang dami, yun na po yung magkakaproblema tayo. No? Dahil lilit ng lilit ang huhulihin natin at hanggang sa maubos. So, ang pangalawa pong sinasabi ko, bukod dun sa una na may binabagayang lugar, pangalawa po, dapat na i-implement natin ang sustainable fisheries management. Meron po tayong coastal resource management sa municipal waters. Pangatlo po, pangalawa po natin yung co-led, no? O yung dapat po pangunahan ng samahan. Yung pangatlo natin, implement po natin ang management, sustainable management ng ating municipal waters. Hindi lang po municipal naman, dahil makinabang, lahat po tayo na umaasa sa pangisdaan at higit sa lahat, contribution natin sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Yun po yung tandaan natin dito sa pagpapapasok ng o implement ng commercial fishing operations sa municipal waters. Yun po. Si Bernie muna. Sige, susog ka. Sige. Rejoin there. Maraming salamat po, Butihing Direktor, na inelaborate niyo yung sinasabi niyo na dapat magkaunawaan ang local LGU para po sa problema ng commercial fishing. Nasundan ko rin lang po yung sinasabi ninyo na ang galunggong at aloy ay hanggang 30 to 60 patos ang kanilang pinisigilan. Yung 10.1 to 15 kilometers radius po na bibigay para sa commercial fishing bed ay sinasabi na rin po ng ating tigatambuyog na ang by nature, ang Mindoro po ay kantilado. 300 to 500 patong sa po ang lalim niyan. Anong isda, anong galunggong at aloy ang uulihin namin dyan? Diyo ba? Ikalawa po, ang amin lang ay ako po nagsasalita sa inyo dahil alam ng ating Vice Governor, magulang po ang aking mata, isda ng aking kaharap. At hanggang ngayon, isa po akong mangingisda. Sinasabi po natin, ang commercial fishing, ang ating pong mga marginalized fisherman, di ba? May sarili po silang bangka na ginagamit pamanding, may sarili silang bangka na ginagamit pangawit, may sarili silang bangka na ginagamit sa kanilang paglalatag ng kanilang kitang, pangistaan. At yung kanilang inuhuli, personal na pupunta at inibigay nila sa kanilang pamilya.
ang baby plastic po at ang commercial fishing vessel. Ang pinag-usapan po natin dito, plastic lang. Kasi ang ating pong barangay, kami yung only fishing village sa Occidental Mindoro na 80% nagre-rely sa huli sa dagat. Amin po, apat yan. Isa, ito po yung open light, ito po yung lintigan na lumalawa po ito sa Miss Philippine Sea. At ang pangatlo po, ito yung pastigan na malalaki at ang mga baby pasnik at yung mga namamandi. Sana po nakita nyo rin, yung pong ng mga tao sa baby pasnik at yung mga tao po sa pasnik na malalaki. Kagaya na sinabi po ng mahal na gobernador kanina, sila po yung higit nating dapat tingnan. Bakit? Dahil sila ay nagtatrabaho, nagpapaalipin sa may-ari ng pasnik na ang tanging pag-asa ay ang sweldo po nila ay kumain ng almusal, tanghalian at hapunan na umaasa na makakahuli sa dagat upang magkaroon ng kaparte. Di ba nakita ba po ba ng ating mga taga-WWF yan? Di ba? Kasi po masyado kayong nakapokus sa tunang fishing. Di ba? Wala naman po tayong ano. At ang sinasabi ko po kanina, ang Dalinyasi po, ang Dilis, ang Pampanga, ang Patas, ang Alamang, taon-taon po yan. Usang tumarating po yan. Galing po sa laot. Ibig sabihin, hindi po sira ang coral reefs ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Ang Aloy at Yamunggong po, galing sa West Philippine Sea. Dumarating yan mula buwan ng Pebrero hanggang Mayo. Ang amin lang pong hinihingi, di ba? Nung nakakalaan pa, payagan na magsama ang commercial fishing vessel at ang marginalized fishing sa ating pong mga municipal waters, buwan ng Nobyembre hanggang buwan lang ng Mayo. Dahil by nature po, hindi na dapat magdeklaran ng close season ng Occidental Mindoro dahil June to October, malalaki yung dagat. Hindi na kami makapangisda. Kaya, yung panahon na yan po, nakukonserve ang aming mga isda na ay ano ko lang din po sa inyo na nagkaroon po tayo ng amendment ng 10654. Dito po yan ang galing sa Mindoro. Nalulungkot lang po kami dahil kulang pa rin po na matagdagan ang para po sa mga commercial fishing vessel. Kasi po, noong panahon din dating Governor TV noong 2003, lumapit po kami sa kanya bilang isa sa may akda na nung siya'y congressman na may pasa ang 10550 at kaunawaan niya po na mayroong pagkakamali ang mga congressman na gumawa noong araw. Bakit? Ang sinasabi niya sa akin, nanggaling kami sa Bicol, nanggaling kami sa Lucena, nanggaling kami sa Batangas City, nanggaling kami sa Rosario, Cavite. Andun lahat yung malalaking plastic. 2 weeks namin inigot, nakita namin na dapat proteksyonan. Pero, ang tanong ko sa kanya, umikot ka po ba sa sarili mong probinsya para tanongin kami kung yan ay karapat-dapat? Kaya, nagpatawag po siya ng provincial forum, nalungkot lang kami, at hindi lahat ng mayors ay dumating. Pero ang mga mayors na nandoon ay nakiisa sa kanyang panawagan na magkaroon po ng pag-uusap ang pharmacy at ang mga local NGOs na payagan ang mga pasnik. Ang amin lang hinihiling, mahal na Bipar Director, maganda po yung inyong mga sinasabi. Kaya yung pong sinabi niyo kay Dolly Ticason na ipaliwanag nyo, ang amin lang po, why not, mahal na Vice Governor? Kung hindi man natin magawa ngayong taon, next year, gawin po natin experimental. Yung November to May. Ito po, ang inano lang po, experimental lang. November to May, next year, subukan natin magpayagan na makababa po sa 7 kilometers radio sa mga commercial fishing vessels. Alam ko po, bawal yan. Nalulungkot ako na wala dito yung ating mahal na congresswoman na umalis. Dahil hilingin po namin sa kanya na sana magkaroon ng panibagong amendment na maibalik sa dating 7 kilometers. Salamat po. Okay na. Sa totoo lang, yung sinasabi ko pa sir, ginagawa na natin ngayon yung pag-aaral na yan. May mga experimental areas na ngayon nasisimulan na. Kasi nauunawaan ng ating
concern nila, yung mga inahin. Di ba? And that's why, yung Palawan, baka magkaroon ng maybe isa rin dito. Di ba? In Zamboanga, in Davao, whatever. Tama yung sinasabi, puro na lang pinag-iisipan dito, tuna. Pero yung sinasabi mong maliliit na isda, pagkain ng tuna yan. Pero kung ako pag-iisipan, hindi ko pag-iisipan ng tuna nyo eh. Ang pag-iisipan ko, how to grow tuna. At ano ang kinakain ng tuna? Yung itong mga maliliit na isda. Diba? Diba? Kung ako mag-iisip eh, the biggest recipient ng tuna production ng Philippines, there are only 3 countries in the Coral Triangle, Western and Central Pacific Fisheries Commission, na producer ng tuna. Okay, that's the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea. And the biggest recipient ng mga tuna production na yan ay yung mga islander group. Federal State of Micronesia, Niue, Palau, PNA, hindi sila nagpo-produce ng tuna, and yet they lease their fishing grounds for $12,000 a day per vessel. Ang laki nilang kumita. Eh dapat kan binibigyan tayo ng royalty, di ba? Kasi tayo ang nagpo-produce ng tuna na binibenta nila kahit nahuli na nila. Pero, hayaan muna natin yun. Pag-isipan muna natin yung dito sa atin. Di ba? Paano nagkakaroon ng tuna? Because of this small fish. Plankton eaten by small fish eaten by big fish. They are predators. They have kanya-kanya pagkain. So, saan nakikita yung pagkain ng tuna at malalaking isda? Tawag natin migratory fish. Yung magkasalita, albacore, yellowfin, big eye, and the most expensive Pacific bluefin tuna is being owned near water, and the nearest water is the Philippines. Kaya pag lumalaki na yung Pacific bluefin tuna, pumupunta siya sa temperate zone. Kaya nahuhuli sila sa Alaska, sa Korea, sa Japan, Canada, depende sa cold water na kaya na. Pero, nagpupulos tayo na. Ngayon, yung albacore, yellowfin, big eye, umiikot sa buong Pilipinas. Kaya in times of year, ang dami-daming tuna dito sa atin. In search of food and temperature, primarily food, ang dami natin small pelagic dito na pagkain yan. Kaya, ang dapat tinitingnan natin, bago umalis yung tuna, malaki na, di ba? So, kaya man din natin ang municipal water. Kasi nandun sa municipal water yung pagkain na, di ba? Para nandiyan ang tuna. Paano nandiyan ang tuna? So, yun muna. Pag ang lahat ng local government mayors, governors, ay talaga iisipin niya yung taking care of municipal water. Ang yaman na natin, sa totoo lang. Thank you. Sige. Quick lang, Bernie. Yung kasing request ng BASNIG, under 10654, consider yung BASNIG as a passive gear. So, kasi yung pagpasok mo sa 10.1, hindi pwede below 10.1. May collateral yun eh. Dapat consulted ang pharmacy, at okay ang local government unit pumapayag. Second, passive yung gear mo. At ano siya? At 7 patong kantilari. So, might be nag-ano ka na qualified ka dahil passive. Pero dapat hindi tapos qualified ka dahil kantilado. Yung sinasabi niya pag-uusap doon sa pharmacy. Kasi nasa pharmacy ngayon, ang problema ng ating mga pharmacy, yung mga commercial fisher, dapat nakarepresent sa pharmacy. Wala kayo doon. Hindi kayo nanghihingi na sana payagan ng pharmacy kasi parte po ang commercial fisher sa pharmacy. Bakit hindi nakaupo sa pharmacy ang municipal, ang commercial? Kasi hindi po kayo na-organisa, walang organized na commercial fisher at the municipal level. Kaya yung mga concern ninyo, hindi nyo na kailangan kausapin muna yung pharmacy. Dapat maging qualified or active, magbigay kayo ng active representation sa pharmacy para yung sinabi niyang harmonization, sinabing pag-uusap,
ay ma-represent nyo yung mga issue nyo doon. Dahil parte dapat kayo ng M-Pharmacy natin. Thank you. Sige, si Ferdinand. Lalo ko lang yung kay ma'am yung sa eleksyon ng, mga eleksyon, nagkaroon ng eleksyon ng Provincial Commercial Fishing Board Association, tatlong pharmacy ang na-elect. Okay. So, paliwanag na sa inyo yan. See to it, kayo naman ay organisado, see to it na magkaroon kayo ng representasyon sa mga FRC. Okay, Bernie? Magandang hapon po. Bernie Castellano, Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association President. Yun pong RA 10654 ay hindi naman yan isinabatas ng basta-basta na lang. May mga eksperto po tayo kasali dyan para pag-isipan. At ganoon din, may isa lang alam din ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga stakeholder, maging ang commercial fisher. Ngayon, kami naman po sa hanay ng matutuna at maliliit na mahing isda. Sa RA 10654 na yan, ay nagkaroon kami ng bagong pag-asa sana. Kaso, ang inaantay namin dyan, ito yung suggestion sana namin, ma-implement muna. Kasi in 5 years time na existing yung RA 10654, hindi pa namin na-experience na ma-implement ng full. Baka pwede, instead na mag-experiment tayo ng iba pa, dahil naandyan na yung RA 10654, bakit hindi muna tayo mag-experiment na i-implement in full? Baka dyan, ay maging kapakinabang lahat, maging ang commercial fisher. Kasi in 5 years time na pinanganak ang RA 10654, wala eh. Kaya nung tinanong kami nung anniversary, nung first year anniversary ni Senator Villar, kumusta? Inimbita pa kami sa Senado. O kumusta? Nakinabang na ba kayo? Wala pa eh. Hindi pa na-implement eh. Kaya yun yung lagi namin hinihingi. Implement nyo muna. Nandiyan pa rin sa gilid eh. Hindi pa namin nararanasan eh. Iba pa mamaya, maging mayaman tayo pare-parehas kung i-implement in full. Wala pa eh. Nakikiusap na tayo ng kung ano-ano, eh, hindi pa nga namin nararanasan kung maganda nga o hindi yung batas na yan. So kami, available kami in 10.1. Pero tama si Yusek Conggona. Okay sa amin yung 10.1. Pero below 10, non-negotiable na dapat yan. And should be in a right gear. Yung problema, punta kayo ng ilang bayan dito sa Occidental Mindoro. Hapon lang. Mangingilabot kayo kasi gaganyan kalalaki huli ang tulingan at galunggo. Lagay mo sa plastic, lagyan mo ng tubig. Pag-uwi mo sa bahay, kalog-kalog bago mo pag-uwi. Na sobrang liliit. Sabihin nyo maliit kung sinasabi ko. Sabihin nyo na maliit kung sinasabi ko. Kalungkong tulingan. Liit pa dito. Ilagay mo sa plastic, lagay mo ng konting tubig bago pa makauwi. Turog. Na sobrang liit. Ang sinasabi namin, gamitin ang gear in a right sukat. Iparanas muna sa aming mga maliliit ang epekto at kabutihan ng RA 10654 before we experiment others. Yan lang po at magandang hapon. Bernie, thank you very much. So, sabi natin na hindi pa, sige, implement muna natin. Okay. Yung part ng gobyerno na. Doon sa grupo na lang sa ibaba, lalo na yung local government unit, ang medyo kakaroon tayo ng great area. And then, of course, the limitation on resources would always comes in. Kaya hindi na 500 na hulbot, talagang ang nahuli pa lang namin close to 300 at accounting yung 200. Nandiyan pa yan. Diba? Eh kung talagang ang lakas ng resources ng mga government instrumentalities like yung environment, maritime fisheries, naubos na yan. Diba? Ang kailangan natin yung nag-uusap talaga yung nasa baba.
yung mga malaliit na sinasabi ni Bernie at yung mga malalaki mag-usap kayo, ang daming nasasayang, ang daming trabaho nawawala, ang daming income ang nawawala dahil hindi nag-uusap na nasa lugar. So, ang sabi, ang direction ngayon ng gobyerno, yung sinasabing masaganang ani at malaking kita, is partnership. The government to private sector to financing institution to local government to all stakeholders. Kailangan talaga alisin muna yung bawal ka muna. I-implement muna natin, sabi nga naman. Kaso, marami pa dyan yung nakakausap at marami pa rin napapakiusapan. So, ano na kayo? We are going there, we have a program, assuming lahat ng protocols na gagawa, papunta na po tayo doon. Ang masabi ko lang, talking about Galunggong, wala kong rinirindikil ng mga taga-Palawan dito. Nakakita nyo ba yung record? 92% of Galunggong production is being produced by Palawan area. And yet, they don't want to be called Galunggong capital of the Philippines. Gusto nila tourism capital of the Philippines. O di ang mahal ng isda doon, kasi lahat ng Galunggong o ng ibang isda, dadalhin muna sa Dakotas, tapos i-export ulit sa kanila. Diba? Nung iba natin dinadala dito ng sa Mindoro. So, yun. Ang dami pang mga gaps na dapat sagutin natin doon. Capture cases pala pinag-usapan natin. Ngayon, kung ma-suggest ko din, para meron kayong other means, yung mga naapektuhan, mag-venture po tayo sa aquaculture. Ang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon is bangus, di ba? Additional 300 cages per region ang tinatarget namin. Ma-offset na kaagad niya yung long distance fishing. At madadagdagan natin yung food requirement dito sa atin. At madadagdag natin ang industriya, processing plant, post-harvest facilities na pagtutuunan ng gobyerno. Diba? Ang gobyerno naman ngayon is helping the rural poor and then kinukunik niya yung rural doon sa urban. Pero hindi sila mag-i-stay doon sa urban kasi may sustainable job sila dito sa rural areas. Mangyayari lang talaga yun. Ang kailangan lang talaga mag-usap yung nasa mga stakeholders na nasa baba. Simulan na mag-usap naman kayo, please. Sa totoo lang. Yung mga hinain nyo, pang personal interest ng business nyo yan paano naman yung tagal-tagal nyo na dyan, yung nagtatrabaho sa inyo, ganun pa rin ang sweldo? Wow! Hindi na makatarungan yan. For the last 50 years, 500 pesos yung sweldo mo. Pwede yun. Ang programa ni Secretary ngayon sa lahat ng fishers and farmers, in 5 years, madouble yung income nila. Kasi, lahat sa atin, accepted na natin. Ang average age ngayon ng fisherman is 57 years old. After 10 years, wala nang papakain sa atin. Pati farmers, wala nang magtatanim. And all of us will resort to importation. Magdidepend tayo sa importation. Ako mismo ang sasabihin ko, there is no food security in importation. Kailangan mag-produce tayo ng sariling pagkain natin. Ang laki-laki ng dagat natin, nakukuha ng iba yung biyaya, kukunti sa atin. It's policy. We are the fifth longest shoreline in the world. Ang lawak ng shoreline natin. Bakit nakakakuha ng mas marami yung iba, hindi tayo, di ba? Pag hindi tayo nagkaisa doon, titingnan yung resources natin yan at gagawin natin leverage for negotiation. Pero no, ang laki ng dagat mo, pagkatapos pag nakipag-negotiate ka, palagi ka kawawa. Hindi pwede. We are a producer of their food. China is 1.4 billion citizen. And that's a market. Diba? 110 million Filipinos, that's a market. Bakit nagkukulang tayo, diba? Ang dami natin pwedeng magawa, pero hindi natin kasi hindi tayo nag-uusap ng maayos. Diba? And that's why marami ang pumapasok sa atin, ni-explain lang tayo. At pag nag-usap tayo ng maayos,
small brother, big brother partnership. Lahat masaya. Sa totoo lang. Saan ka ba nakakita? Sa aquaculture na lang 80%, 80% ng overhead niya ay feeds. Tapos itong feeds, ini-import pa natin. Ano ang ingredients niya? Soya, corn, vegetables, and more vegetables. O di naman itanim natin yun, tapos mag-proseso tayo dito, di ba? Yun ang gagawin ng gobyerno. Magtanim kayo, and then value adding, di ba? Mangisda tayo, and then modernize, industrialize, maraming kita, malaking ani. Masaganang ani malaking kita. Dapat nakikita natin yun kasi talagang wala nang pag-asa ang Pilipinas kung pati yung sarili natin na resources di natin magawang leverage o parang pato natin para makipag-negotiate tayo ng maayos. So, nakikusap sana yung malaki, mga commercial dyan, mga maliliit, mag-usap kayo. In fact, yung mga commercial, ikaw yung, carrier ka eh. Tapos pag yung mga boats ng municipal o trabador mo sila, di ba nagtutulungan eh. Ang aim natin is to cut the catchable